sa inyo yung ating story, yung journey ko po, no? Paano nga ba ako nagsimula, no? Sino nga ba si Mentor Carl before nang wala ko sa IM Worldwide? So anyway, so ito po yung ating journey, no, sa IM Worldwide. So one step at a time, one day at a time. So ako po, kagaya nyo rin po ako, no, sa lahat sa inyo, or kumbaga ako po is nagsimula talaga from scratch or from zero knowledge. Kasi wala naman po talagang negosyante or nag-step up as a business owner or kahit anong about business sa pamilya po namin. Ang talagang kinalakihan ko is talagang magtrabaho, 'di ba? Sumahod, magtrabaho ulit, sumahod ulit, puro ganun. Pero nung na-introduce sa akin yung I Am Worldwide or yung business, sobrang nagustuhan ko yung concept, no, ng negosyo. So, ibig sabihin, ganun pala kaganda yung business industry na hindi man lang sa akin agad na pamulat nung nag-aaral pa ako. Kasi ang alam ko lang, siyempre, mag-aaral ako para magtrabaho eh. Tapos mag-iibang bansa, mag-isiman, ganyan, ganyan. So, yun yung parang pinakang goal ko noon nung nag-aaral pa ako. No? Hanggang sa nabago yung takbo ng buhay. Yan. So, next natin. Ayun. So, yun. So, ako po si Mentor Card, no? So, ito yung aking layout ng aking ah, introduction. And ako po ang founder ng Team Masterpiece. Yan. So, ayun po yung team name natin, Masterpiece. And ako po ay bunso sa magkakapatid. Okay. So, ang father ko po is a jeepney driver. Ang mother ko naman po is a midwife. Then, yung sister, yun, sister ko nga, yung kapatid kong babae. Yung panganay is, ano po, nag-work sa Ford. And yung gitna po, kasi tatlo po kami magkakapatid. Okay, ako po yung bunso. Yan, ang gitna naman is IT. IT yan. So, ito po, kumbaga, simpleng pamilya, no? Hindi naman kami ganun kayaman, hindi naman din ganun kahirap. Saktong pamumuhay lang, payak na pamumuhay. So, nakakain naman po sa ng 3 beses, minsan sobra pa, isang araw. Yan. So, ito po ako, so nag-aral po tayo as a BSHRM sa STI. So, ako po ay graduate ng 4-year course na HRM. So, syempre po, ano eh, pero ang kwento ko talaga dyan, hindi naman talaga ako HRM. Ang gusto ko talaga is gawing piloto. Okay, piloto po talaga ang pinakang pangarap ko na maging paglaki. Pero, yung grades ko po nung high school, nag-crash. Yan. Nag-crash yung aking grades. Palakol. So, ayun. So, ayun talaga yung reality. Na hindi naman talaga ako honor student sa school eh. Wala. As in, wala talagang achievement. Ano lang, pasaway, ganun, magulo, sakit sa ulo ng mga teachers, yan, hanggang sa puro ganun, puro palakol. Pero, pero habang tumatagal po sa industry natin, parang na-realize ko na kunyari, kasi di ba may mga napapanood ko sa internet or sa YouTube or TikTok, yung mga background nila, wala naman silang mga achievements in life. Alam mo yun? Ibig sabihin yung mga background na hindi graduate, di ba? Hindi nakapagtapos, tapos tambay, ganun, ganun. So, para sa akin, yun, di ba sabi nga, nag-trending nga yun, kung diploma or diskarte. Eh ako, siguro ako, para sa akin, believer ako sa diskarte talaga, no? Kasi talaga nag-aral pa lang ako before ng college, sobrang dami ko ng diskarte yung pinapasok. Isa po akong working student, di ba sa school po namin sa STI, sa basement doon may canteen. So, ayun po yung una kong racket, no? Pagiging on-call waiter. So, pag merong catering, services yung may-ari ng canteen na yun, ako po yung tinatawag para mag-assist sa yun, sa catering niya. Tapos mag-table set up, yan, kung ano-anong mga pwedeng, pasukin. Tapos, aside from doon, nag-ano rin po tayo, nagbenta po tayo ng Avon, ng Boardwalk, ng Natasha. So, sa school, sa bag ko, may dala-dala akong mga catalog. Yung mga, di ba sa Boardwalk, medyo makapal. Sa Natasha naman, yung parang brochure basta yung booklet. Ganon din sa Natasha ko ano. So, ang pinakang customer ko, kasi sa school po namin tapat ng small, no, market sa may Taguig. Yan. So, yung mga empleyado ron, ayun yung customer ko, yung mga nabili sa akin. So, nag-alok-alok ako ng mga pabango,
tapos ng mga damit. So, syempre, pipili sila. So, pag pumili sila, ordering ko sa parang office, then doon ako kita. Yun nga lang, ang naging challenge ko naman doon, yung mga empleyado na nag-order sa akin, hindi naman lahat. Lahat, yung iba naman nagbabayad, pero mayroon ilan-ilan na nag-order, tapos nakuha na yung product. Then, yun pala, hindi ko alam, nilipat ng ibang branch or ng store. So, wala na kaming contact, malayo. So, thank you na lang. Diba? So, thank you lang nangyari. So, kaya medyo, natigil yung ganong ano ko, racket, no? So, kaya ayun, hanggang sa graduate po tayo. So, tukat na lang story short, graduate tayo ng HRM. So, dito naman sa Philippines, nag-work ako for total of 8 years. Kasama mo na po yung, yung part-time job ko nung nag-aral pa ako. Yan. So, ang unang trabaho ko, bartender, more on gano'n naman, bartender, waiter, naging kusinero, naging barista sa mga kape. Yan. Tapos, ang isa pang racket ko dati, habal-habal, nag-grab rider din ako, nag-angkas, yan, yun yung mga na-experience ko. So, sobrang dami ko po talagang racket na ginagawa. Kasi gusto kong kumita ng malaki. Sino ba namang ayaw kumita ng malaki? Diba? Kaya nga tayo nag-work or talaga gumagrind para kumita ng malaki talaga. So, kasi medyo, ano po ako medyo maluho talaga. Alam niyo po yung maluho, marami akong gusto, pero wala naman akong pambili. Kaya gusto ko yumaman. Kaya gusto ko magkapera. Para may pambili ako. No? So, ayun, hanggang sa, syempre po sa Pilipinas, alam naman natin na kahit anong, kasi nag-work ako sa Sofitel, Peninsula, di ba? Malalaking kumpanya yun, hotel. Five-star hotel po yun sa Philippines. Pero ang sahod, minimum lang, di ba? Na-experience ko pa sa may Sofitel. Kasi meron dong parang 180 days or 180 hours na papasukin mo. Tapos, wala kang, ang alang bibigay lang sa allowance. Mga parang 100 plus lang na experience ko ron. Pamasahe lang, ganun. Tapos, pag natapos ko na yung 180 hours, doon ako magiging parang, ano tawag sa empleyado yun? Parang magiging, hindi naman regular, pero yung doon ako mag-work, parang, ano na yung sahod ko. Regular na yung sahod ko. So, yun. So, hanggang sa, ayun nga, kahit anong hanap ko ng trabaho, same pa rin ang mga sahod eh. Pare-parehas lang, puro minimum wage. So, parang ako, sa sarili ko, parang ang nakakatamad na kasi napagod na rin ako, puro ganun ang sahod ko eh. Although nakakaipon, paunti-unti, pero nauubos din, di ba? Pero wala talaga naiipon. Kada sabihin kong ipon. Yun, so hanggang sa, yan nga, nag-decide ako. Sabi ko, parang gusto kong mag-abroad, mag-seaman. Kasi diba, yun yung mga bukang bibig term nila, mga magulang eh. Mag-abroad ka, ganyan, mag-seaman ka. Yeah. So, nag-seaman ako. Yeah. So, sa pagbabarko, so, isa po sa mga, ayan, nag-apply ako nun sa may Malate. Ang maganda nga dito, unang apply ko pa lang dun sa agency, sa Magsaysay. E di nagpasa ng resume. E di yun, tumawag naman po. Mga ilang araw lang tumawag for interview na. And then hanggang sa yun, tuloy-tuloy, interview. Then, ayun, so nakapasa po tayo, nag-asikaso ng mga requirements, ng mga trainings. Yan, so hanggang sa nagbarko na. So okay naman, actually, isa po yun sa mga maganda ko talagang trabaho na nangyari sa akin, nung employee base ko pa. Kasi ang sahod ko po sa barko, nasa 50K to 60K per month. Di ba? So sabi ko, grabe, kumbaga syempre, isa rin sa mga bonus niyan, libreng travel abroad. Di ba? So libre, okay. Ang gaya namin noon sa Japan, China, Korea. So Asia. So paikot-ikot na kami ron sa tatlong bansa na yun. Puro ganun. So okay naman kasi malaki ng sahod. Tapos nakakalabas naman ng bansa. Pero ang challenge din naman dito, sobrang pagod. Di ba sa seaman, 8 months, 9 months yung tagal mo sa barko. Tapos, pag land-based, pag OFW ko sa land-based, minsan 1 year, 2 years yung ano. Pero normally 2 years. Kumbaga, imagine mo yung 2 years ng OFW, i-compress mo sa 8 months. So, talagang sobrang pagod talaga namin. Kasi ang work hours namin dyan, 12 to 14 hours per day. Ano yun? Mula breakfast hanggang midnight kasi waiter po ako dyan eh. So, syempre, pag may guest, dun yung trabaho ko. Parang so, ano yun, talagang halos buong araw. Ang pahinga ko lang normally 6 hours.
Siyempre, minsan, after ng work, nagyaya yung mga tropa. Punta kami ng mess, ano yun? Mess crew. Sa ano, yung mga parang kantin. Inom ng wine, ganyan, pampanto. So, ayun, puro ganun, rotation, hanggang sa na-experience ko rito, nagkasakit ako. So, yung paa ko po, parang kasi ako po kasi is flat-footed, no? Galing yun, no? Parang, sabi, ano lang ako, parang tutuwa lang ako. Kasi ano eh, yung kinukwento ko dito ngayon, is, normally, di ko nakwento talaga sa ano, sa mga sharing ko. Kasi sabi ni Bro, yung ano ko raw, story ko talaga. So, wala daw training. Hindi training na story. So, ito, talagang story ko, paano ba nagsimula, no? Yan, hanggang sa, ayun, so, sumakit, nagkaroon ng parang bukol, eh, sa talampakan ko. So, hirap ako maglakad talaga sa umaga. Pagising ko sa umaga, hindi ko alam kung basta ganun nangyari sa akin. So, nahirapan ako ganun. Tumatawag ako sa family ko sa Philippines na parang gusto ko na umuwi, ayoko na magbarko kasi ang hirap dito. Although malaki sahod. Kaya nga bilib po ako sa mga OFW, sa mga seaman na tumatagal talaga ng ano. Yung iba nga, nakasabay ako 5 years, 10 years, or ganun, 15 years. Sabi ko, grabe, ang sipag ng mga to. Yun. So hanggang sa, ayun, nagbarko tayo. Hanggang sa syempre, yun nga po, nung pag-uwi ko sa Pilipinas, may naipon naman. So yun yung kinagandahan. Pero hindi naman ako agad-agad na nag-i worldwide, no? Kasi syempre sa Philippines, 'di ba, normally pagkasiman ka, no? Pag women Pilipinas, syempre para kang big time. Ang tingin sa iyo, ano eh, parang big time eh, 'di ba? Marami galing kumbaga dollars. Dollars ang tingin sa akin, dollars. So, syempre, ang mga tropa, libre dito, painom, pakain, sa mga pinsan, kamag-anak, oh, salubong naman dyan, ganyan-ganyan, chocolate. Ayun, so, unti-unti, naubos ko yung pera ko. Hindi naman lahat, pero sabi ko, grabe, parang halos every week or month, nagpapabalto ng dollars ko. Ang nauwi ko noon, paano ba nauwi ko noon? Mga 100,000 na total, 100,000. Hindi, ano ko, no, parang, tawag dito, puro gastos ang nangyayari, puro palabas ng pera. So, sabi ko, kailangan ko magnegosyo. Hindi pwedeng mangyari na ano. Kasi parang sa isip-isip ko, babalik ko ba ako o hindi na? Ayun eh, gano'n yung nangyari. So, hanggang sabi ko, magnegosyo ako. So, naghanap po ako ng ano, sa online. Ano ba yung pwede kong gawing business? Na kung bumalik man ako sa barko ulit, may umaandar na negosyo sa Pilipinas. And then, nakita ko po si IM Worldwide. Actually, ang search ko talaga, yung mga food cart franchise. Para sa mga bago, baka kung di nyo pa alam, before kasi, yung first IM Worldwide, tama ba yung explanation ko? Basta yung first part, no, sa IM Worldwide, is meron talagang franchise na food cart, which is doon ako na, ano, na nagkaroon ng interest. Ang may mga presyo, 112, may magkano ba isa? Parang 68 something 68 tapos o 72 sa ata. Tapos, may nakalagay sa dulong-dulo, may 5-6 daw. Sa halagang 5-6, pwede ka na mag-start ng business. So, doon ako na-hook sa 5-6 na yun. So, nung explain sa akin, nag-meet kami ni Mentor Dennis, ni Mentor Seth, sila yung direct mentor ko. Nag-meet kami sa may market, doon in-explain sa akin, table talk, coffee shop. So, nung in-explain sa akin yung negosyo, na una, kumbaga in-explain sa akin, syempre parang ano muna, tawag sa ganun, open mind muna. Pero di ko pa alam yung ganung term dati ha. Sabi ko lang open mind. Ang in-explain sa akin, ano ba yun, yung about networking. So, meron ka na ba experience sa network marketing? Ay, multi-level marketing. Ay, yung unang term sa akin, multi-level marketing. Ano yun? So, di ko pa alam talaga. Wala akong idea. Networking. Networking. Oh, alam, narinig-rinig ko. Ganun, sabi ko. Although, wala naman ako negative instinct talaga. No, na about networking na. Siguro, parang chismis lang, networking na. Pero wala talaga eh. Wala talaga akong idea about networking dati. Na hindi ko pa alam yung scams kami. So ganun. So, ayun. Hanggang sa, hindi naman ako agad nag-join. November ako tinok. Tapos, si Mentor Dennis masipag kasi mag-follow up sa akin. Talagang nag-work pa ako nun. Pag uba ko ng barko, so syempre, ako naman sa Pilipinas, syempre, parang tinatamad ako. Kasi wala nang trabaho eh. Ibig sabihin, nag-aantay ulit ako ng tawag ng barko para sumampa ulit. So, naghanap ako ng work ulit. So, nag-bartender naman ako sa may Makati. Yan.
Tapos, ano yun, ang sahod ko nun parang 350 lang at o 400. Sabi ko, parang ang baba naman ang sahod ko. Compare ko naman sa pagbabar ko. Di ba, mas malaki. Hanggang sa ayun, tinabad ulit mag-work. Hanggang sa, doon ako nag-decide mag-join sa IM Worldwide, mag-start. February 2017. Ayun yung start ng journey ko sa IM Worldwide, February. Yan, so sa IM Worldwide, so okay naman. So, nung umpisa, syempre, part-time ko siyang ginagawa kasi may meron akong job talaga yan sa bartender na sinasabi ko. Sa may Makatian. So, habang nagtrabaho sa gabi, so sa bandang hapon, napunta muna ako ng office. Tapos, ayun, usap-usap ng kailang member step, nagkakaroon. Parang pinapamilya rin sa sarili ko dun sa negosyo. So, inaalam ko, syempre, as a first-timer, gusto ko matuto kasi wala naman talaga ako idea sa business eh. So, ang sabi sa kanila naman step, so, attend ka sa ano, punta ka sa office, tinto, training. So, ginagawa ko naman siya. Ngayon, dumating sa point na dumating po sa point na syempre, di ba, meron tayong mga libreng training sa mga mentorings. May mentoring nila ako every afternoon. Then after ko mo ng mentoring sa kanila, pasok ako sa work kasi ang pasok ko sa bar nun, alas 5 alas 6, ganyan. So, mentoring muna sa bandang hapon, then pasok naman sa kinagabihan. So, yun parang doon ako nag-start as a part-time sa IM Worldwide. Hanggang sa paunti-unti, natututo ko na kung baga naiintindihan ko yung business. Tapos meron pa nga silang mga wordings dun na sinasabi sa akin before. About sacrifice. So, kung gusto mo talaga mag-excel or parang maging magaling sa business, meron kang dapat sacrifice. So, that time, parang na, ano na ako, parang parang may meron sila sinasabi sa akin indirectly na kailangan ko raw mag-resign dun sa work, parang gano'n. Kailangan ko raw gawing full-time job. Pero hindi naman gano'n yung direct na sinabi. Kumbaga, ayun lang nasisip ko. Kailangan ko raw i-sacrifice daw ako. Kung gusto ko raw talagang kumita ng malaki, ganyan, ganyan. So, hindi ko sinasabi sa kanila yon. Nasa isip ko lang yun. Hanggang sa, ito yung nagpa-full-time sa akin mentors. Kaya sa akin, very important yung trainings talaga. Merong trainer, ay, hindi pala siya bago siya. Parang ibang company kasi. Parang ibang company lumipat, papangalanan ko na, si Mentor Nani Razon. Yun. So, from NA Global yun, nag-transfer sa IM. Hanggang sa, yun, sobrang galing talaga mag-training ng Mentor Nani. As in, kasi, di ba, ang mga mentors normally, kunyari ako bago ako, pinapaupo ako sa harapan. Doon ako lagi sa harapan. Syempre, ako, yes lang, oo lang naman ako. Syempre, wala pa ako alam eh. Doon ako pinapaupo. Yan, sa harapan. Itong training na to, di ba, nasa left side ng screen nyo. Kasama ko sa mentor mo pala rito. Yan, sa mentor mo. Medyo harap yan. Parang first or second row sa harapan. Doon ako lagi, training. Tapos si mentor na ni Razon, parang siya yung speaker that time. Sobrang galing mag-mindset. And, kumbaga, di ba may work pa ako noon sa bartender sa Makati. Alam niyo ba nangyari sa akin mentors? Nag-awol ako. As in, may pasok dapat ako noon, yung mga kinabukasan. Hindi na ako pumasok dahil sa training na yun. Dun sa ano niya, sa sa training niya na yun. Doon nung nag-speak siya. So, di na talaga ako mapigilan mentors. Yun yung pinakang start ng journey ko. So, talagang ginawa ko na siya full-time. Inaral ko siya every night. Kasi gabi-gabi po yung trainings eh. Sobrang swerte nga po ngayon ng mga bagong join. Kasi libre yung I mean, libre naman talaga. Ibig ko sabihin, online, may replay. Dati sa amin, mentors, walang replay. Hindi mo mapapanood yung mga training sa office. Nako, kung gusto mo talaga matuto, pumunta ka ng office. No, yung mga kasabayan ko dyan, madadami sila mentor. Basta marami akong kasabayan dyan na ngayon top earners na rin. Mga from Bulacan pa, sobrang layo ng lugar. Kasi yan, so ganun yung story, no? Kaya ako, babad talaga ako sa training before. No? Until noon naman, nakapag-training, pero mostly online. No? So, yun, ayun nangyari sa akin. So, very important yung trainings, man. Kasi merong, kunyari, katulad ko, may mga sinasabi yung mga mentors na sila pala yung magpapa full-time. Kunyari, yung nangyari sa akin. Kaya ako nag-full-time dahil dun sa training. Diba? Tama yung sabi ng mga mentors na dapat nag-training ka kasi mali mo yung training na pala na yun pala yung papabago ng buhay mo. Diba? Parang ganun. Parang merong ganun pumasok sa isip ko nun. Tsaka may nagsabing ganun mentor.
Na mali mo, yun pala yung pagbabago ng ano. Kanyari sa event, ganun din. Maraming nababaliw sa event. Kaya tumatin. Yan. So hanggang sa, ayun, paunti-unti po, hindi naman ako agad nag-boom sa negosyo. So syempre po, sa una talaga, is pinag-aralan ko, no? Yung negosyo natin, paunti-unti, ginagawa ko siya, no? Hanggang sa tinuturuan ako paano mag-present. Tapos ang pinakang focus ko, hindi naman focus, pero isa po sa mga natutunan ko nung umpisa is mag-direct selling. So nagbenta-benta ako ng mga products ng niya through online, through Facebook. Wala pa nung ads, hindi pa uso dati yun eh. Wala pa masyado nag-ads sa amin nun. So yan, so paunti pa isa-isa, na Garcinia, na Barley, 2 box, masaya na ako nung 3 box. Siyempre, hindi naman araw-araw may benta kami. May mga moments din talaga ako sa buhay, sa journey ko na walang benta as in. Lagi nagreklamo kay mentors that, "Mens, ba't ganun? Wala pa akong benta. Ang hirap naman ibenta." Mga ganon, may mga ganon ako moments, madami, na merong mentor na nag-tip din sa akin. Kung gusto mong makabenta, kailangan, kasi tinatanong ako kung may stock daw ba ako sa bahay. Eh, hindi ako nag-i-stock ng products. Kaya pala, kasi wala kang product sa bahay, hindi ka na motivate or hindi ka na push na magbenta ka, no? Kasi wala akong stock eh. Kumbaga, kaya wala akong parang wala akong, anong tawag sa ganun? Parang wala akong, na magbenta, ano bang word yun? Parang wala akong gana magbenta, parang ganun. Ayun yung parang point. Kasi wala akong stock, di ba? Wala akong inaalok, di ba, nagbenta, parang ganun. So, importante pala yun na kailangan may stock ka sa bahay mo. Na para anytime, di ba, may mag-order man sa'yo, edi meron kang available product on hand. Di ba? So, yun. So, isa yun sa mga natutunan ko. Hanggang sa ayun, paunti-unti. Then, katagalan, nauso yung ads. So, hindi naman ako yung pinakang first, pero isa ako sa mga, sabay nating maaga natuto sa ads. No? Ay, bago pala yun. Yan. So, bago yung ads, so ito muna. So, syempre po, no, may mga natutok din tayo nung umpisa. So, marami na rin akong naset ng appointment kala mentors. Kasi 'di ba ang sabi sa atin, o mag-invite ka ng mga kung sino man. Tapos ang magtutok sila mentors. So, ginawa ko naman 'yun. May mga dinadlaw sa office that time, tapos nandun sila mentors, that sila nagtutok. Ako nakikinig lang, nasa tabi lang nila ako, kung paano sila mag-explain. So, doon ako natututo. Hanggang sa dumating po sa point, sabi ko, kasi parang marami na patok sa kanila, pero wala nagpe-pay in. Pero I'm not saying na hindi sila magaling. Kumbaga ako, ang ginawa ko, since marami na akong beses nakinig sa kanila kung paano mag-talk, may one time, ang uso pa nun Skype ang uso pa nun. May nag-inquire sa akin that time, taga Pampanga. So, nag-inquire siya, OFW rin. Pero retired OFW na ata siya. Ayun, so nag-inquire siya. No? Ako nag-talk, sabi ko, try ko mag-talk. Regardless man kung mag-PA siya or hindi, at least tinok ko. Parang, kumbaga ang thinking ko lang nun, mag-practice lang talaga ako mag-talk. No? So, tinok ko siya, yung tao na yun, wala lang kami picture, wala na kasi yung picture. Ayun, tinok ko, yan, tinok. Skype pa yun. So, naintindihan naman na explain ko naman ng mabuti yung lahat ng marketing plan, pati lahat ng bonus yun, explain ko. Ayun, kinabukasan, pumunta ng office. Nag-avail ng Platinum. Wala pang Jade noon that time. So, Platinum ang in-avail, food cart, franchise pa yun. So, hanggang sa ayun, ako kasi that time, naka-gold package lang ako in-event. Kasi nga, di ba, 100,000 na ipon ko. Yung half doon, naubos ko na dahil nasa puro pasalubong, painom, ganyan, ganyan. Sa mga tropa. Eh di 50K na lang titira sa akin, tapos nabukasan pa yun. Pinangutang ko yung, kung half cash ako, half cash, half half credit card, gano'n nangyari sa akin. Kasi wala na, paubos na yung pera ko nun. So, nag-start ako ng gold package. Hanggang sa ayun na, so gold package ang sinimula natin sa akin worldwide. Then, lahat ng pinapatok ko, tsaka tinatok ko, ang inavail, puro platinum. Nangyari sa akin, mentors, 4 na platinum ang pumasok sa akin. Eh, di ba naka-gold package lang ako? Naka-gold package lang. So, dapat ang makukuha ko noon, 152,000 na commission. 152K ba yun? Basta ganun yun eh, 152 ata dati. Tapos,
Eh di, since naka-gold nga lang ako, eh di, below, ano lang, 60K yung nakuha kong commission. So, ayun yung may check ko na ganun. I think ito ata yun eh. Ay, basta na, lalak. Because actually, mentors, di talaga ako may mag-picture dati. Yung mga moments na ano, wala, marami akong mga pinalagpas na mga pictures eh. Kaya yung mga pictures ko, kulang-kulang. I mean, hindi kumpleto yung sa mga ibang, ano ko. Kaya ito, isa ring tip to mentors. Kaya kailangan, kung wala ka pang resulta sa ngayon, bago ka pa lang, kumbaga fresh ka pa, ganun. Or kung matagal ka man, basta mag-picture ka. Mag-ano ka, capture every moment nga, ika nga, di ba? Kasi magagamit mo yun sa testimony mo, no? Magagamit mo siya sa testimony mo. Kasi darating ang time mentors, ito rin magiging achiever sa Ironburger. Kasi ako naman dati, wala naman akong ano, ibig sabihin, gusto ko lang kumita. Ayun ang pinakang point dito. Pero yung mga achievements, di ko naman talaga siya ginugol. Di ba? Kusa na lang talaga siya kasi ginagawa ko yung negosyo. Talagang nagpupursige ko. Kaya nagkaroon ng mga achievements, ng mga check, eh, di ba? Yun. Doon ako nabaliw sa Just For You. Sabi ko, apat lang. In-experience sa akin, Just For You, apat lang. Mababalik agad yung puhunan ko. So, doon ako na ano, nagkaroon ng interest ng experience sa akin. Hanggang sa ayun, paunti-unti, nagkakaroon tayo ng mga check, eh. Aside sa mga direct selling natin, yan, so in check natin 72,000. Tapos paunti-unti rin, meron tayong mga nakausap tapos napapapayin na under ng team natin na okay, nag-join sila, kumati ng mga mentorings and trainings, pero yung iba hindi nagtutuloy-tuloy, nag-quit yung iba, iba parang siguro na negative, ganun, or dinatamad, something. Hanggang sa ito yung po yung first award ko na nakuha sa company, yung Lacoste. Ano to, ginanap sa MOA Arena. Kasi sa mga direct seller before, merong parang level 10 ata, basta ito yung pinakamababa that time. Pag nakabenta ka ng parang nakalimutan ko na kung magkano. Pero ito yung price na. Ang top price nun, alam ko ano eh, parang LV or iPhone. iPhone pa that time. iPhone 10 ba yun? Yun, basta yun. Hanggang sa ayun, tuloy-tuloy rin, naging top earner tayo ng YEP kasi nagsimula po tayo sa Iron Worldwide, 22 years old. Okay, so part pa tayo ng YEP. So nakakasama tayo sa mga YEP top earners before. So minsan top 1, top 2, hindi man laging 1, pero minsan may top 5, yan, 8 minsan, tapos may 1 ulit, babalik na naman sa top 1. So ganun yung nagiging journey ko sa YEP nung ano pa, simula ako. Hanggang sa, ayun, dito ko natutunan, dito ako sumasabi kong dito ako nag-boom nung nagsimula ako mag-ads. Kasi dati talaga wala pa nag-ads eh. Ngayon sobrang dami na, di ba? Kaya medyo mahal na or mataas na yung auction or yung bidding sa ads ngayon. Medyo mahal. Tapos biglang dumami rin yung mga barley. So marami, ano eh, medyo may ano yun. Ibig sabihin, may effect din yun. Yung maraming barley, maraming ads. Yun. Eh dati kasi kami-kami lang. Siguro, ang nag-ads kami, mga 5 lang kami, 4 or 5. Ganun lang kami. Ganun ka-onti, inag-ads dati. Kami pa lang. Pero ngayon, sobrang dami na. Even bagong members, nag-ads na eh, di ba? So, ayun. So, natuto ko nag-ads. So, umatid ako ng mga masterclass. Nagbabayad ako ng mga seminars para matuto. So, investment din. Nagbabayad ako para magpaturo ng ads ganun. Online, merong mga recorded. So, pero lahat yun, nabawi ko naman. Pero ito yung natutunan ko sa ads. Sa ads kasi is ano eh, sugal din talaga siya. No? Hindi naman porket nag-ads ka is kinabukasan marami ka ng benta. No? Hindi siya ganun. Sa ngayon kasi dati medyo masabi ko sobrang ibang-iba talaga sa dati, sobrang ang bilis. Kasi dito ko na-experience men makabenta ng isang araw, $100. Hindi lang isang araw yun, tuloy-tuloy yun. Ganun karami. Kaya, sorry, kaya dati, di ba, marami akong mga travel incentive dahil sa mga direct selling. Kasi once naglabas si company ng incentive na libreng travel international, automatic hit na namin yun. Kaming mga nag-ads, di ba? Sila Mentor Jovic, ano, sila, yung kapatid ni Mentor Ikay, si Mentor Renwa. Yun. So, ayun. Talaga nag-ads kami, no, auto hit. Pero, ang laki naman ng spend namin. Ang pinakang malaking spend ko per day sa ads, 20K per day. 10K to 20K ang spend ko per day before. So, ganun kalakas. I mean, ganun kalaki yung budget namin for ads. Daily yun namin sa.
araw-araw. Ganun kami kalakas mag-boost ng pera sa ads noon. Pero ang balik naman, malaki din. 'Di ba? Malaki rin naman ang sales namin. So, ganun siya hanggang sa pero ito, bago dumating sa 10K per day, hindi naman kami 10K agad-agad or ako na ang ad spend ko nun. So, nagsimula kami sa 1,000, 2,000. Ang pinakamababa ko na ads, kapag gagawa ko ng ads, 2,000, 3,000 pesos per day. Ngayon, medyo mababa na ads ko kasi naninibago ako. Iba na yung takbo ng ads ngayon. Hanggang sa, ayun, so marami tayong na travel incentive sa Hong Kong, ano pa ba? Japan, lahat, Dubai, Holy Land, Europe, yan. Yan yung mga incentive na nakuha ko. Yan, hanggang sa, ayun, ano yun, ano pa yun, dati nakamotor pa ako niyan. So, sa likod ng motor ko, ano yun, apat na box magkakapatong. Pumunta ko ng LBC, papadala. Hinihilera ko pa yun eh. Parang Great Wall of China. May ganun ako mga post eh. Tinatabunan ko yung parang desk ng LBC. Pa-picture ako, ganyan. Eh, parang ganyan. Konti na kasi ito eh. Wala na akong picture dati. Yan. So, ayun. So, ayun yung ano, naging journey ko yan. Hanggang sa, ayun, dito ko nagsimula. Then, yung mga nag-inquire sa akin or mga bumili sa akin ng barley, syempre nagustuhan yung effect, doon ko sila convert into package. So nagtatanong sila, paano ba ako makakaroon ng discount dyan? So, yun, halos lahat ng payings ko, lahat ng orders ko, lahat yun galing sa ads. Okay? Tsaka dati kasi, medyo maganda pa yung takbuhan or yung, parang nag-training pala ako, no? Hindi na parang din na journey. Pero journey ko rin naman. Pero ganun nga, groups pa yun, organic. Kumbaga, nagsimula ako sa groups, wala pang bayad nun. Wala pang ads, I mean, di pa nag-ads. So, groups, di ba? Marketplace, di pa uso marketplace dati, wala pa ata. Pero yun, groups, posting sa groups, manually. Yeah. So, yun. And then, so ngayon, so grateful and happy ako na syempre, hindi lang tayo sa Philippines ipapadala, pero international na rin. So, meron tayong mga nabunot ng mga leaders, international din. Ayan. So, marami na rin mga napapay doon sa ibang bansa. Ayan. Then, itong time na to, 300,000, ito na yung may Jade. Nilabas yung Jade. Ewan ko kung ako yung first pero one of the first ako. Talaga nag-upgrade ako ng Jade kasi na-experience ko yung ano eh, yung 100 plus thousand dapat ang cheque ko. Pero dahil gold ako, ano, tawag dito, 60K lang nakuha ko. So, nung nilabas yung Jade, Jade agad ako. Pero, wala pa akong pera noon. Kumbaga, hindi pa ganun kalaki. So, nag-ano ako, credit card ako sa kapatid ko na lalaki. So, pinaka-swipe ako sa kanya. So, ang good news naman doon, nabawi ko yung, kumbaga nabayaran ko agad. Within 1 month, wala pang 1 month. Nabbenta ko yung lahat ng products na bigay sa akin from Jade. Hindi binayaran ko na yung kapatid ko. So, mabilis lang yung journey ko nun sa pag-upgrade nun. So, and then, nasa Hong Kong kami that time, Hong Kong. Kasama ko sa Lamento EK nun, sa Lamento EK doon that time. Habang nasa ano kami, airport kami, nag-encode ako ng Jade package kasi merong nag-avail ng Jade. So, yun yung masarap eh, di ba? Yung tipong nag-travel ka sa ibang bansa, sa Hong Kong, hindi enjoy-enjoy, di ba, travel, tapos gala-gala. Pagbalik ko sa Philippines, may nag-aantay sa akin 300,000. Oh, di ba? So, yan, tuloy-tuloy na yan hanggang sa hindi lang sa invest nangyari, sobrang daming invest nangyari sa akin na kumita ng malaki sa akin worldwide. Yan. So, yan. So, 295, 200,000. Dito naman, meron kami Europe travel incentive that time na hindi kami na-approve sa visa. Hindi ko alam kung bakit. Pero mahirap daw talaga siguro that time. Or until now, ma-approve sa visa sa Europe. Kaya hindi kami natuloy sa Europe trip namin. So instead na Europe travel, ginawang cash. So 200,000 ay nabigay sa amin ng company. Yeah, yung worldwide. So ayan, hanggang sa paunti-unti, nakabili tayo ng mga, yung MacBook, tapos yung gold na bracelet sa Holland. And then, ayun, so ito naman, ang kwento ko naman dito, nag-work ako sa restaurant, sa Greenbelt. Di ba sa Greenbelt, maraming mga mamahaling brand doon, yung mga LV, Gucci. Never akong pumasok sa ganyan, sa mga store na yun, kasi alam kong mahal. No, hindi talaga ako pumasok. Kahit ang work ko sa baba lang nun, yung work, di ba, workplace ko sa taas. Yung mga LV sa baba. So, di ako pumasok talaga dyan. Kahit ano. Kasi alam ko mahal talaga, di wala akong pambili.
Pero sa IM Worldwide, dito ko na experience makapasok sa mga ganyan. Magsusukat ako, di ba? Hawak-hawakan ko yung ganung kamahal, titignan ko ang presyo. Grabe, 100 plus thousand, 150. Itong sapatos, 300,000. Di ba? Sabi ko, grabe naman presyo itong mga to. Siyempre, sa IM World na tayo, medyo nagkaroon tayo ng lakas ng loob, di magsukat-sukat. And then, nakabili rin tayo. Oh, di ba? Ayun yung kanaganda. Nagsimula, ayun, sa IM Worldwide ako nag-start na makapasok dahil, I mean, na makapasok sa mga ganyang brands. Siyempre, nakabili rin tayo. Oo. Then, dalawa binili natin yan. So, isang sapatos, yung black, tsaka yung bag. So, siyempre, yung una, medyo, hindi pa sa akin nag-sink in eh. Nung pagbili ko, sabi ko, grabe, no? Bibili ako sapatos, 45,000. Yan, sapatos na black. Eh, ang dami ko nang mabibiling sapatos niyan eh. Hindi naman ako mahilig sa mga branded talaga. Dahil siguro wala pang pera that time. Ang alam ko lang, mga Nike, ganyan. So, ayan. So, nakabili tayo. So, thankful and happy ako na na-experience ko, no? And syempre, di lang naman natatapos. Kasi sobrang dami ko na rin talagang nabili. Yan. May Hermes belt. O, imagine mo, Hermes, eh, hindi ko naman alam yung brand niya. Nakikita ko siya sa green belt, Hermes, ganyan, H. Pero, mahal pala. Yung kano bili ko dyan? 65. 65,000. Basta mga ganun, 60K. Grabe, no, 60K belt. Tapos, actually, tinatanong ko pa kayo mga tindera sa loob. Eh. Nasa sanla po ba to? Yung H, yung bakal? Hindi daw. Wala lang. Ibig sabihin, parang, hindi pala, ang ganun kamahal, pero parang, di ba, hindi na sanla. Itong relo, yan, nabili ko rin. 25,000 na nabili ko dyan. Yan. And then, so, syempre, next tayo, syempre, sa 1 million earner, nag 2 million, nag 3 million. And yun, outing kembot na lang po, 4 million na tayo. Isang kembot na lang ganun. 4 million na. Okay? Yan. And then, sa Upper Elite Executive. So, ayun, sa upper tayo. Actually, isa sa mga goal ko talaga rank up yun. Okay? Yan. And isa po tayo sa mga napapabilang lagi sa mga achievement na ganyan, yung mga Just for You Achiever. Ito that time, third anniversary, isa po tayo sa mga maraming beses na nag-Just for You. Kasi ang alam ko, total na just for it, parang naging ano na ako. Just for it na gold ko is parang almost 10 times na. Then, yun, kaya napabilang tayo sa mga top just for you achiever. Yan. Tapos, top direct seller ng company. Yan, so, nakakasama rin tayo dyan, even nung ano ko, naging top 1 din tayo sa top direct seller, top 2, ganyan. Then, ito, nung April lang pala. Ay, yung ano, yan, top earner, nakakasama rin tayo, pasulpot-sulpot. Diba? So, di ba, yan. Yan, ito yung pinaka nagustuhan ko sa lahat. No? Yung habang ginagawa mo yung business, eh, ano, kumbaga ano siya eh, paano ba? Hmm, habang ginagrind mo, habang ginagawa yung business, syempre, nahihirapan ka, na-challenge ka. Hindi naman naiiwasan eh, meron at meron talaga. Hindi mo lang napapansin siguro. I mean, lahat may challenges, no? Hmm, pero ito yung pinakang challenge na ano eh, the worth it, alam mo yun. Yung nahihirapan ka, pero sa dulo, kapag nalagpasan mo, katulad nito, mayroong mga libreng travel. Oh, diba? So, ito yung time na yung kanakwento ko kanina. Sa Hong Kong, sama yan, sila Mentor Ikay, sila Mentor Dennis, sila Mentor Joyce, Mentor Ma. Ay, wala si Mentor Mo pala rito. Ayun. Yan. So, yun, masarap lang yung buhay na, ano, diba? Yung tipong travel ka na, travel talaga. Kasi, kaya ako nagbarko before, syempre, gusto ko rin mag-travel. Pero, hindi naman kami nandun para mag-travel talaga eh. Ano kami, para magtrabaho. Di ba? Yun. Oh, yun, oh, di ba? Sila si Slay. Yan, sa Egypt. Holy Land. Ito yung Holy Land travel namin. Yan. Sila, yung complete na mentor dito sa kanan. Yung mentor Renwa. Yan, nasama sila Press, sila BP, sila Mentor B, sila Mentor May, sa Jordan River to. Yan. Diba? Diba sobrang sarap po ng ano, diba? Yung ganung experience na makapag-travel ka, pero libre. Diba? Yun yung pinakang, para sa akin, isa sa mga nagustuhan ko sa aking worldwide. May mga libre incentives. Kaya, goal natin, next mga incentives ng mga travel na mahit natin, no? Isa rin sa mga ginagol ko rin pag may mga incentives. Yung dati nagpapapicture, kasi, syempre, wala naman kaming kotse eh.
Meron kami jeep, di ba? Jeep. So, tuwing alis kami jeep kami lagi. Yung jeep namin. And then, ayun. So, nangarap lang din ako na magkaroon ng kotse. Diba, nagpa-picture. So, maraming beses kami nagkasa-happy. Hindi lang naman isang beses. Marami rin. Siya, kasi, ang sabi, dalawin mo yung pangarap mo. Diba? Puntahan mo, hawakan mo. Ano yun mo, parang damdamin mo. One time kasama ko pa sila mentor mo. Tatlo ata kami nun, ka mentor Ikay. Mentor Mau, ako, si mentor Ikay. Mentor Mau, ako, mentor Ikay. Yan. Nagkasaping kami. Yung time na ata na yun, si mentor mo ata naglabas ng kotse nun. Basta parang ganun. Ayun. Na-share ko lang. May video pa kami noon na mentor Mau. Nag-video kami noon. Kaya di ko mahanap ang video namin eh. At may copy, napanood ko pa yun eh. May copy ako noon. Pero nakalimutan ko lang kung nasaan. Yung video namin na mentor Mau. Nag-video sa loob. Sabi mag-video raw. Ganun ganun. Video kami. Hanggang sa, ayun, along the way, syempre, tumatagal sa akin, nagkaroon ng resulta. So, di ba? So, nalabas ko yung ating first car na si Primo, the Honda City. So, brand new ko siya nabili. Yun, brand new. Yun, so, yan, Primo. Yun yung first car natin, Honda City. And then, yun, so ito yung kwento ko dyan. So, nung unang part sa iWorld Wide, ibig sabihin, nagsimula ako, motor pa lang talagang meron ako. Napundar ko po sa pagsisiman tsaka pagtatrabaho ng 9 years total sa barko tsaka sa Philippines. Motor, yan, to motor ko. So, ayan, tawag dito. Nabili ko siya second hand. Kaya nabili ko dyan. Parang 50 plus thousand din yung bili ko sa motor na yan. Second hand. Pero imagine mo naman yung time spent ko dyan. 9 years total. Para lang sa second hand na port na 50,000 na motor. Pero sa IM Worldwide, nalabas ko po itong Honda City. 1 year, 6 months. Diba? 1 year, 6 months siyang tinarabaho si IM Worldwide. Tapos, napaglabas ako ng kotse. Brand new pa. Diba? So sabi ko that time, nung moment na yun, buti na lang talaga na nag-IM Worldwide ako. Nagnegosyo ako. Diba? Actually, sa pagbuwar ko, makakabili ka naman talaga ng kotse. Tsaka ng bahay. Yun nga lang, ang point kasi, ang kapalit kasi nun, kailangan mo magbarko ng mas matagal pa. Kasi 'di ba ang kotse minamantlihan. Normally 5 years to pay. Ang bahay o lupa 20 years or 25 years to pay, 35 years depende kung ilang gaano kalaki binabayad mo. So kaya yung kwento ko before pag nag-sharing ako, may mga nakasabay na ako sa barko 10 years na, 15 years, 20 years until nasa barko pa rin sila. 'Di ba? Pero meron silang kotse, may bahay, may lupa, pero nandun pa rin sila. 'Di ba? Di pa rin sila nakakawala. May tawag doon eh, yung parang prison. About sa prison, nakalimutan ko lang. Pero yun. So, ayun yung ano nun. Kumbaga, ayun yung parang kapalit na, okay, mayroon kang kotse, bahay, pero ang nakatira doon, mga alikabok. Although, syempre, pamilya. Pero, yun nga, ang point ko rin is, sa aking worldwide, nalabas ko yung resulta ko ng 1 year, 8 months. Ay, 1 year, 6 months yung first car natin. And syempre, kung may first car, may second car. Oh, di ba? Sino mag-aakala, dating nagbebenta ng mga boardwalk o ng habal-habal driver, yung waiter. Ngayon, naka-sports car na, dinadala yung sariling sports car. Si, ano yan, si Mucho. Mucho the Mustang. Oh, di ba? Sports car. So, ako, never ko rin naman talaga pinangarap or never ko na-imagine na magkaka-sports car ako. Di ba? Pero sa aking worldwide, totoo no? Na binubuhay talaga yung pangarap. Kung unti-unti mo siyang naiintindihan na possible pala. Pwede pala mangyari. Yung mga akala ko dating hindi ko kayang gawin. Di ba? So, ayun. So, sobrang happy, di ba? Na may ganitong tayo resulta na nagdadrive natin. Yan. Ayun, pang-closing ko pala to. Pang-closing. If somebody offers an amazing opportunity but you are not sure you can do it, just say yes, they're going to do it. So, yun. So, tapos na po ako. So, I hope meron po kayong natutunan and na-inspire po kayo sa aking journey sa I Am Worldwide. So, my name is Mentor Carl and I am Worldwide. Carl, 'di ba nag-ads ka at most of your pay-ins before ay galing doon. So, mensaning may papayo mo sa mga mentors na nandirito na gusto rin subukang mag-ads. Ano ba yung mga dapat nilang i-ready, no? Sa ano-ano mga aspeto and ano yung mga ah,
disadvantages na dapat i-ready din. Yung mga pros and cons ba when it comes to uh, uh, having this FB advertising. Yun lang, Mens. Thank you. Okay. Thanks for the wonderful question, Mentor. No? Para sa akin, sa ads, actually maraming pros and cons eh. Pero sige, try natin magano. Sa ads ngayon is okay mag-ads kasi para sa akin, ang organic way na marketing ngayon sa Facebook is okay din naman. Kung talagang tsatsagain mo, posting sa groups, marketplace, yun yung kasi na maling approach eh. Pero ngayon kasi is about, reels or exposure na. Kailangan content, video, ganyan. Yun yung organic way kung gusto mo talagang mag-market ng walang bayad, no? Yun, reels ka, gagawa ka ng content mo. Actually, sobrang dami na nga, di ba, ng mga video na lumalabas ngayon. Mga subtitle pa. Magaganda. Ayun. Pero sa ads, bukod sa okay, ano bang, unahin ko muna yung pros. Pag pros, di ba, yung mga advantage. Advantage is, okay, marami kang makukuha influence, no? Sa pag-ads mo kasi talagang ang market niyan malawak, buong Philippines. Kung mag-international ads ka, pwede rin naman, no? Malawak, marami kang inquiries. Pangalawang pros is quality. Hindi naman totally quality, pero may mabubunot kang mga quality markets, no? Dun sa ads na yun. Kasi 'di ba pag groups kasi normally, meron din naman na makukuha ka ng mga clients. Pero more on ads kasi talaga ako. Ads. So, ano ba? Pros, then, ano ba ba? Sige, cons naman. Habang nag-isip ako. Sa cons naman, medyo mahal. Or kailangan ng medyo malalim na bulsa, no, sa pag-ads. Kasi, kailangan sa ads ngayon, consistency. Kailangan consistent tumatakbo yung ads mo. Kasi once na, kunyari, mag-ads ka, ngayon, 1K ba, kunyari, let's say 200 pesos budget mo per day. Niran mo lang siya ng 10 days or let's say 5 days, 1,000. Eh di, stop mo na. So, hindi ka magkakaroon ng, hindi ka bibigyan ni Facebook ng magandang or quality prospect kapag hindi tuloy-tuloy ads mo. Kumaga sabihin ni Facebook, ay, itong itong nag-ads na to, di naman consistent na nag-ads. Kung papuputol-putol. So kasi ang gusto ng Facebook, consistent ka mag-ads. Kailangan tuloy-tuloy siya. Kaya normally, yung mga nagiging engaged, kaya di ba sabi ko engagement kanina. Kaya ngayon, yung mga mas maraming engagement or engagement dun sa ads nila is yung mga matatagal na. Yung mga sobrang consistent talaga yung tipong 1 year na nakaraan, ganyan, or 5 months na nakaraan, 2 years na nakaraan na tuloy-tuloy pa rin. Normally, dun sila nakakuha, ay yung nakakuha ng nung quality prospect. Ang nakukuha ng iba, yung mga latak na. Ibig sabihin ng latak, yung mga di naman ganun quality na prospect, no? So ayun, isa yun, kailangan malalim, malalim bulsa mo. Tapos, yun, sugal din talaga siya. Hindi porket nag-ads ka, may mag-gain ka. Minsan, may moment talaga na wala. Ako, na-experience ko yan. Diba, 10K kami per day. Although, meron naman na nabili talaga araw-araw. Pero, may time na lugi. Alam mo yun, unti lang bibili. Minsan, mga 5 box lang. Ganun, talo pa. Diba? Pero, kinabukasan, babae ulit. Minsan, hindi rin. May mga ganong moments din ako na habang nag-ads ako, na hindi naman lagi talaga pasto. Dun sa ads I mean, parang ganun yung kasi yung term. Lagi minsan challenging, challenging din sa ads. Kasi pabago-bago sa Facebook eh. Hindi porket, kunyari, nag-run ka ng ads, di ba? So, umpisa magandang bigay sa'yo. Pero, after ilang weeks or months, magbabago yung algorithm ni Facebook. Ayun, so, parang mangina yung ads mo. So, isip ka naman panibagong ads. So, hindi kasi siya one ad lang for the lifetime. Hindi siya ganun eh. Sa ads kasi kailangan gumawa ka ng maraming test, no? Magte-test ka ng video na ganito, yung video, dapat marami kang creatives. Ibig sabihin ng creatives, yung video na pinapakita mo or image. So, yun.
Kailangan marami kayo test para malaman mo kung sino ba yung effective sa kanila. Meron kaming mga testing, may mga testing phase pa kami na tinatawag. Kunyari, sa isang ad, gagawa kami ng 10 na ad set. Tapos, isa-isa yun, titingnan namin sino ba yung nag-work doon. Kasi tatayaan namin yun ng 200 per day. So, kunyari, itong isang ad set na to, 200 pesos ginastos ko isang araw, walang bumili. Kasi ang testing period, normally, 4 to 7 days. Yun yung ano, testing period. So, magtataya ka muna ng 800 pesos. Then, pag pangit, kill na yun. Papatay mo na yung ads na yun. Kasi walang inquiry or walang benta. Hanggang sa makuha mo yung ads na effective, doon ka ngayon mag-focus. Doon mo lalaki yung budget. Yun. So, ganun yung nangyari. Ano ba bang cons? Ah, ano pa ba? Ayun, may mga, ayun, isa pang sa, ayun, bukod sa marami inquiry, kailangan magaling ka rin ano, sumagot, no? Sa inquiry. Kasi along the way kasi doon ako natutong ano, na sumagot ng mga inquiry. Kasi marami kang ma-encounter ng mga customer. Hindi naman pare-parehas. Yun, hindi pare-parehas yung customer na kung paano mo sila kakausapin. Iba-iba yung sakit na inaano nila, na concern. Minsan may mga kaaway. Hindi man away talaga, pero may mga nakakainis sa customer. May mga ganun. May mga moment na ganun. Nakakainis sa customer. Yung parang sobrang, alam mo yun, parang hinahanapan ka ng butas na legit, legit pa talaga yan, gagawin ko. Yun. Pinakita ko na yung ID ko, ganun. Tanong pa rin kung legit. So, may mga ganun. Then, ayun, kailangan masipag ka rin. Tsaka dapat di ka mainipin sa ads. Kasi kailangan mong matutunan eh. Di pwedeng alam mo lang eh. Kasi, di ba sabi ko niyo, pabago-bago yung ads. Kailangan meron kang updates lagi kung ano yung nilalabas sa Facebook. So, mag-aaral ka rin through online. Di ba? Or attend ka ng mga seminars, yung mga marunong na. Di ba? Ayun. Kasi, yung mga ang sabi sa amin nun, mas maganda na ano, kunyari, kasi before kasi nagbo-boost post ako, boost post ang gamit ko pa nun. Yun yung unang sinubukan ko, boost post. Pero, parang nag-spend na rin ako, baga testing eh. Wala pang may alam ng ads dati. Boost post, ganyan. Eh, hindi nag-work. Tapos, kesa naman daw masayang yung pera mo, kakates. Diba? Hindi magbayad ka na lang dun sa marunong. Hindi, parang ganun. Yun yung nangyari sa akin before. Nagbayad talaga ako sa nagturo sa akin. Para matuto ko, tsaka malaman ko yung updates kung paano ba yung talagang strategy, kung paano ang gagawin. And then, ano pa ba? Yun, kailangan masipag. Then, ayun, ako sa pag-convert ng client from ads, from product, simple lang, actually, para sa akin, may mga time talaga na ano, numbers game din. Ayun yung pinakang exact term, numbers game. Hindi lahat ng mag-inquire sa'yo or makausap mo is mag-pay in. Minsan, madaming ano pa pay in, ilang months na bago sila mag-pay in. Parang ganun. Tanim talaga. Tatanim talaga. Medyo bihira yung odds. Kasi minsan, di ba tayo, parang ako, minsan kasi ganun ako. Parang na, ano ako, parang hindi naman na-down, pero ang expected ko kasi is dapat mag-odds to, parang ganun. Pero hindi naman ganun talaga. Di ba? So, pero syempre, di ba, may mga odds moment din naman tayo. Pero yun. So, para sa akin, kung mag-ads ka, maganda mag-ads. Para sa akin. Kung may budget ka naman, go for ads. Pero kung gusto mo i-try yung organic way, pwede rin naman. Ano ba bang pros? Ayun. Cons. Normally, ilang mails. Baka may follow-up question pa, baka sakaling Okay, yeah. nadaanan. Thank you so much, Mens, for that. Oh. Bago ko tanungin yung tanong coming from Mentor Ika, ito muna kay Mentor Offel kasi related din naman siya sa ads. Sabi niya dito, amazing morning. Ano po maganda ni ads? Sariling video, picture po ba? Or video ng mga ambassadors natin? Hmm. Actually, kung attend ka sa mga masterclass, ang sabihin sa niyan, test both. Test mo.
magte-test ka talaga. Kasi di mo malaman kung effective ba yung ads na yun, kung di mo subukan talaga yung ads. Yun yung sabihin sa'yo yun. Test both. Ganun. Test mo Okay. yung sarili mo, mag-video ka. Tapos, itest mo rin si Maritoni, mag-ads ka, gawa ka ng ads para dun sa, ano na yun, sa ads na yun. Pwede ka rin mag-test ng image. Pwede ka rin mag-test ng image ng iba. Or gawa ka ng kung ano mong klase. Kasi ang pinakang goal mo kasi dapat yan. Una, kapag mag-ads ka, dapat yung creatives mo or yung video or yung picture mo is catchy siya sa mata ng tao. Kailangan maganda and original mo, original content. Kasi si Facebook, kita niya or alam niya na girlab mo lang yun, yung picture na yun or yung video na yun, kasi ads mo. Pero in some way din kasi, effective din naman minsan yung ganun. Kahit copy mo yung ads ng iba, kunyari yung video na lumalabas ni Maritone, ads mo, pwede rin naman yun. Siguro lagyan mo lang ng onting mga caption, ganun-ganun, pagandahin mo. So, pero kung ako tatanungin, kung ano maganda, mas maganda video mo, sarili mo. Gawa ka ng video. Ayun yung, ano ngayon, mas engaging. Kasi, syempre, nakita yung itsura mo, ikaw mismo nagsalita. So, para sa akin, ayun, yung sarili mong video. Okay, thank you so much, men. So, Mentor Offen, test it both po. Okay, at even sa mga mentors natin. So, and last, no, mga mentors coming, mentor Carl coming from our mentor Ikay. Thank you, Mentor Carl. Congrats, Mentor Carl. Ask ko lang, para sa'yo, gaano kahalaga ang magkaroon ng resulta? Sa resulta, sobrang ano yan. Pero, actually, anong ito, kwento. Nung una, paano ba? Siyempre, ginol ko rin naman talaga na magkaroon ng resulta. Siyempre, nung nasa Imburg na ako, magkaroon ng kotse. And then, kung gaano ko siya kahalaga, ano siya eh, parang, hindi siya paano ba? Ano bang tawag sa ganun? Necessity ba yun? Yung parang, kailangan mo. Kailangan Mandatory. mo talaga. Hindi siya, kailangan ko ba talaga magresulta? Parang ganun. Ano bang term yun? Hindi siya option. Okay? Kailangan As, maglabas ng resulta para mapang-inspire ka. Kasi syempre, kailangan mo mapakita sa mga tao, sa mga audience mo na ano bang nangyari sa'yo dun sa negosyo mo. Alam mo yon, isa sa mga challenge ko, may classmate ako, no? Wala pa ako resulta nun, bago pa lang, bago-bago pa lang. Siyempre, di ba, ako nang tinatarget ko, mga warm market. Ay, ang sabi sa akin that time, may kotse ka na ba? Ganun, ginaganon ako. Kasi wala pa akong resulta eh. Siyempre, kumbaga, gusto nila muna makita yung result kung anong meron ka dun sa ginagawa mong business. Pero, to cut the long story short, sa resulta, ayun nga. So, ayun yung parang mindset sa akin. Ibig sabihin, kailangan ko na resulta para, syempre, ayun yung ano ko eh, parang pride, hindi mo pride. Ibig sabihin, result ko na may bunga yung sa negosyong ginagawa ko. Kasi kung mag-offer ka sa isang tao, kailangan meron ka rin ipakita na resulta. Ano bang nangyari sa akin? Yung lifestyle. Diba na meron ka ngayon? Ano bang nagbago? For example, ako, waiter ako, di ba dati? Kung ilang taon na ako or gano'ng nakatagal ako nag-I'm worldwide nang walang resulta, tapos operan ko yung network ko or yung sabihin customer ko, tapos tanongin ako ilang taon na ako, nyari, 2 years na po, is walang resulta. Eh, ibig sabihin, ganun din yung mga expect niya. 2 years na ginagawa mo to, wala ka man lang resulta na nangyari sa'yo, something ganun. Ayun yung first impact sa customers natin. Ano yung nabago sa'yo? For example, yung sa warm network natin. Siyempre, di ba, kung natin din target, mga warm networks. Ngayon, wala ka resulta. Siyempre, yung mga tao sa paligid mo, inaabangan ka eh. Mga audience mo sila. Di ba? Ano yung nagbago sa simula nung negosyo ka sa IM Worldwide? Kaya very important talaga na magkaroon ka ng resulta. No? And then, ayun, kasi the faster way or the fastest na magkaroon ka ng resulta, the better. Kasi para, ano rin yun, ang tawag sa ganun, parang ano mo rin yun eh, parang conviction mo yun na imagine mo nga po ako, nagawa ko ng 2 months lang, meron na agad ako, sa perang agad ako, something, di ba, or may kotse agad ako. Di ba, actually, sobrang bilis nga ng mga resulta sa aking worldwide eh. Compare sa amin dati,
nung simula-simula pa. Kung tinan mo ako, 1 year, 6 months. Yung ngayon, 3 months lang, 2 months lang, may kotse na. Alam mo yun? Sobrang bilis, sobrang ibang-iba. Kasi dati wala pa akong mga endorsers. Eh. Si Maritoni lang talaga. Iba wala pa. Wala pa kami dati. Ayun. So, gano'n ka-importante, sobrang halaga talaga. Kailangan meron. Pangalawa, syempre, kung may team ka na, kailangan mong mang-inspire sa team mo. Kailangan meron silang susundan. Ikaw kasi yung stepping stone eh. Ibig sabihin, ikaw yung tinitingala ng mga leaders mo. Sino yung next in line sa'yo? Di ba? Ganun. So, siguro ayun sa akin, kung gaano kahalaga. Di siya option, kailangan mo talagang magpresulta.